Bumuhos ang ulan na parang parusa mula sa langit sa lupa ng Afrika, ginawang ilog ng putik ang pulang daanan na lumamon sa lahat ng nadaanan nito. Naging maitim na pader ng ulap ang kalangitan, pinupunit ng mga nakakabulag na kidlat na ginagawang araw ang gabi sa mga saglit na sandali. Kumalat ang kulog sa mga kapatagan tulad ng tibok ng puso ng isang galit na Diyos. At doon, sa gilid ng mapanglaw na daanan, nakatayo ang isang babaeng leon. Kahanga-hanga siya kahit sa kanyang pagdurusa, isang nilalang na hinubog ng milyon-milyong taon ng ebolusyon upang maging perpektong mangangaso. Ang kanyang balahibo na karaniwang kulay tuyong damo ay nakadikit sa kanyang malakas na katawan, pinaitim ng walang tigil na ulan. Nakatayo siya sa taas na halos 4 na talampakan sa balikat. Ang kanyang makapangyarihang katawan na halos 300 libra, bawat onsa nito ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, dahil sa mas masahol pa. Isang kalawanging kadena ang nakasara ng mahigpit sa kanyang leeg. Ang mga bakal na kawing ay tumutusok sa malambot na balahibo sa ilalim ng kanyang panga. Ang kadena ay nakaugnay sa isang metal na poste na nakabaon ng malalim sa lupa. Isang tulos na para sa mga baka, ngayon ay nagsisilbing angkla para sa isang reyna. Ang balat sa ilalim ng kadena ay sugatan, tumutulong at impektado mula sa mga araw ng desperadong pagpupumiglas. Ngunit ang kanyang takot ay hindi para sa sarili niya. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang malalaking paa ay may isang karton na sisira habang tumataas ang maputik na tubig sa paligid nito. Ang baha ay umabot na sa ilalim, tumatagos sa karton na parang lason sa balat. Sa loob ng kahon na iyon, 4 na maliliit na cubs ang magkakayakap sa desperadong tambak. Napakaliit nila, hindi hihigit sa 3 linggo ang edad. Ang kanilang mga mata ay bahagyang bukas pa lamang, nag-a-adjust pa sa mundong kamakailan lang nilang nasilayan. Ang kanilang balahibo ay malambot na gintong may batik, ang malabong marka ng pagkabata na mawawala habang lumalaki sila. Ang kanilang matataas na ungol, ang mga nakakadurog na tawag sa kanilang ina, ay nilamon ng kulog. Naunawaan ng babaeng leon sa malupit na linaw ng isang ina na ang tubig ay papasok sa kahon sa loob ng ilang minuto. Naunawaan niya na ang kanyang mga cubs, napakahina pa, ganap na umaasa sa kanya, ay tatangayin palayo sa kadiliman. Naunawaan niya na siya ay nakakadena, nakulong, walang kapangyarihang gawin ang isang bagay na isinisigaw ng bawat selula sa kanyang katawan. Iligtas ang kanyang mga anak. Nakatayo siya sa ibabaw nila na parang buhay na kalasag. Ang kanyang mga mata na kulay amber, kulay ng sinaunang pulot, may bahid ng ginto, ay naghahanap ng desperado sa pagitan ng tumataas na tubig at sa walang tao na daan. Bawat ilang segundo, ibinababa niya ang kanyang ulo at itinutulak ang kahon gamit ang kanyang ilong. Sinusubukang ilipat ito sa mas mataas na lugar. Ngunit hindi ito pinapayagan ng kadena. May nagkadena sa kanya sa posting ito at iniwan ang kanyang mga cubs sa kahon na iyon. May gustong mamatay sila ng dahan-dahan, nakakatakot, habang binubura ng bagyo ang lahat ng bakas ng kanilang pag-iral. Lumitaw muna ang mga ilaw, 2 sinag ng dilaw na liwanag ang tumarak sa kurtina ng ulan habang ang truck ng ranger ay nakikipagpunyagi sa basa na daan. Huminto ang sasakyan sa 20 yarda ang layo. Namatay ang makina. Sandali, walang nangyari. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Ang ranger ay isang lalaki sa kanyang 50 taon, pinatanda ng mga dekada sa ilalim ng araw ng Afrika. Nakakita na siya ng maraming bagay sa kanyang 30 taon ng serbisyo. Mga poacher, mga bitag, mga hayop na pinutol para sa kanilang mga parte, ngunit ang inilantad ng kanyang mga ilaw ay nagpalamig sa kanyang dugo. Isang babaeng leon nakakadena na parang aso. Mga cubs na nalulunod sa karton na kabaong. Hindi siya tumawag ng tulong.
Wala ng oras. Kinuha niya ang kanyang bolt cutter at isang wool na kumot. Pagkatapos ay tumakbo siya, ang kanyang mga bota ay tumatapon ng tubig, halos itumba siya ng hangin sa bawat hakbang. Nakita siya ng babaeng leon na papalapit, sumabog ang kanyang likas na pang-survive. Idinadagan niya ang kanyang mga tainga sa kanyang bungo. Umangat ang kanyang mga labi, inilalantad ang mga pangil na halos 3 pulgada ang haba, mga dilaw na marfil na kutsilyo na kayang durugin ang buto. Isang atungal ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi ang malayong kulog na naririnig ng mga turista sa mga safari video, kundi ang tunay na bagay, isang tunog na kumikirot sa tadyang ng ranger, na sumisigaw sa bawat frequency, papatayin kita kung lalapit ka pa. Huminto ang ranger. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, nakabukas ang mga palad, nakabuka ang mga daliri, ang universal na senyas ng kapayapaan. Nanatili ang babaeng leon sa kanyang pwesto, ang kanyang atungal ay naging tuloy-tuloy na ngungol. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakabaluktot, handang sumabog sa karahasan. Ngunit may nagbago. Isang alon ng maputik na tubig ang tumama sa kahon. Ang pinakamaliit na cub, isang babae, bahagyang mas malaki sa kamao ng isang lalaki, ay umiyak na tumusok sa bagyo. Bumaling ang ulo ng babaeng leon sa tunog at nakita ng ranger na nagbago ang kanyang mukha. Natunaw ang agresyon na palitan ng isang bagay na nakita lamang niya sa mga inang tao na nanunood sa kanilang mga anak na nagdurusa. Desperasyon, purong nakakawasak na desperasyon. Tumingin siya pabalik sa lalaki at namatay ang nangungol sa kanyang lalamunan. Ang sumunod ay isang tunog na hindi dapat umiiral sa kalikasan. Isang hagulgol, matinis, nanginginig, lubos na sumuko. Ang tunog ng isang nilalang na isinusuko ang lahat ng siya, ang kanyang pride, ang kanyang likas, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang apex predator, kapalit ng isang bagay na hindi niya makamit ng mag-isa. Nagmamakaawa siya, naramdaman ng ranger ang mga luha na sumusunog sa kanyang mga mata. Ginugol niya ang kanyang buhay kasama ang mga hayop at hindi pa siya nakarinig ng ganoong tunog. Ito ang boses ng pagiging ina na tinanggalan ng lahat ng pagkukunwari, binawasan sa pinakadalisay, pinakamahina nitong esensya. Pakiusap, sabi ng tunog na yon, pakiusap, tulungan mo sila. Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano, basta iligtas mo ang aking mga anak. Sumulong siya dahan-dahan, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Lumuhod siya sa putik sa tabi niya, sapat na malapit para maramdaman ang init na nagmumula sa kanyang basang katawan, para makita ang pulso na kumakabog sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kuko ay ilang pulgada lamang mula sa kanyang tuhod. Hindi niya tiningnan ang kanyang mga mata. Itinuturing ng mga predator ang direktang eye contact bilang hamon. Sa halip, tiningnan niya ang kadena. Inilagay niya ang panganang bolt cutter sa paligid ng mahinang kawing. Nagulat ang babaeng leon. Nagsimula ang isang ungol sa kanyang dibdib. Alam ko, bulong ng ranger, sandali lang, ilang segundo na lang. Nanginginig ng labis ang kanyang mga kamay na halos nabitiwan niya ang cutter. Naramdaman niya ang kanyang hininga sa kanyang leeg. Alam niya na kung magpasya siyang patayin siya, mamamatay siya bago pa man tumama sa lupa. Pinisil niya ang mga hawakan ng buong lakas niya. Trak! Nahulog ang kadena, tumapon sa putik. Malakas na inalog ng babaeng leon ang kanyang ulo, nalilito sa biglaang kalayaan. Ngunit hindi siya tumakbo. Umikot siya at tumalon patungo sa kahon. Desperadong tinutulak ito gamit ang kanyang ilong. Dinidilaan ang basang mukha ng kanyang mga cubs. Binibilang sila, tinitiyak na buhay pa sila. Hanggang tuhod na ang tubig ngayon. Nasisira na ang kahon. Sumulong ang ranger, inabot ang nasisira na karton. Ito ang sandali ng katotohanan. Hahawakan niya ang kanyang mga cubs, ang pinakamapanganib na bagay na pwedeng gawin ng isang tao sa anumang mabangis na ina.
Pinanood niya ang kanyang mga kamay na papalapit. Isang ngungol ang kumislap sa kanyang lalamunan. Ngunit umatras siya, pinahintulutan niya ito, dinampot ng ranger ang kahon, binabalot ng kumot ang ibabaw. Tumakbo siya patungo sa truck. At sa kanyang likuran, gumagalaw na parang gintong multo ay ang babaeng leon. Nang buksan niya ang likurang pinto, hindi siya nag-alinlangan. Tumalon siya sa loob ng may liksi, binabalot ang kanyang malaking katawan sa paligid ng kahon bago pa man niya maisara ang pinto. Umungal ang makina at nawala ang truck sa bagyo. Dumating sila sa kanyang kubo nang umabot ang bagyo sa tugatog nito. Lumabas ng dahan-dahan ang babaeng leon. Ang kahon ng cubs ay maingat na nakasungal sa kanyang mga panga. Huminto siya sa pintuan, sinisiyasat ang dayuhang kapaligiran, ang mga kahoy na pader, ang apoy na kumakalat sa pugon. Ngunit pumasok siya sa loob, dumiretso siya sa apoy at humiga sa lumang alpombra. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kahon at sinimulan niyang ilabas ang kanyang mga cubs isa-isa. Inayos sila laban sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay binabalot ang kanyang katawan sa kanila na parang buhay na kuta. Nagpainit ng gatas ang ranger at inilagay ang plato sa kanyang maaabot. Uminom siya ng may pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay pumikit sa panandaliang ginhawa. Ngunit may isa pang bagay na kailangang gawin. Ang sugat sa kanyang leeg ay pula at namamaga, impektado mula sa mga araw ng pagkakakulong. Kung hindi ito lilinisin, mamamatay siya. Kumuha siya ng antiseptic wipe at lumuhod sa tabi niya, sapat na malapit para bilangin ang kanyang mga bigote para makita ang mga lumang peklat sa kanyang nguso mula sa mga lumang labanan. Idinampin niya ang wipe sa kanyang sugat. Nagulat siya. Nagsimula ang isang ungol sa kanyang dibdib. Umangat ang kanyang mga labi na sapat lamang para ipakita ang mga dulo ng kanyang mga pangil. Ngunit hindi siya umurong. Sumandal siya sa kanyang kamay. Nilinis ng ranger ang sugat gamit ang nanginginig na mga daliri. Naglalagay ng antiseptic na tiyak na sumusunog na parang apoy. Tiniis ito ng babaeng leon sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nang matapos siya, tiningnan siya nito ng isang ekspresyon na lampas sa uri ng nilalang. Ito ay pasasalamat, ito ay pagtitiwala, isang tulay na itinayo sa kabila ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Nagpatuloy ang gabi, nakatulog ng mahimbing ang mga cubs. Nakaupo ang ranger sa kanyang armchair, pinapanood ang imposibleng pamilya sa kanyang alpombra. Minsan sa madaling araw, nakarinig siya ng pagkilos. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang babaeng leon na nakatayo sa harap niya. Tumawid siya sa kwarto nang walang ingay, 300 libra na gumagalaw na parang ulap. Ibinaba niya ang kanyang malaking ulo at dahan-dahan niya itong idinampi sa kanyang tuhod. Nanatili siya doon ng mahabang sandali. Ang kanyang noo ay nakadiin sa kanyang binti, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Isang malambot, mababang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog na ginagamit ng mga leon para batiin ang mga miyembro ng kanilang pride. Itinaas ng ranger ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Magaspang at mainit ang kanyang balahibo sa ilalim ng kanyang palad. Naramdaman niya ang buhay na dumaloy sa kanya. Ito ay awkward, ito ay likas, ngunit ito ay tiyak na isang salamat. Kinikilala niya ang lalaki na bumasag sa kanyang mga kadena. Kinaumagahan lumipas na ang bagyo. Sumiklab ang araw sa mga ulap, naghahatid ng gintong liwanag sa mundo na nilinis ng ulan. Tumawag ang ranger sa Wildlife Rescue Center. Dumating sila sa loob ng isang oras, mga veterinaryo at mga handler na may dalang catch poles at tranquilizer guns. Sa sandaling pumasok ang mga dayuhan sa kubo, sumabog sa pagkilos ang babaeng leon. Itinulak niya ang sarili sa sulok, inilagay ang kanyang katawan sa pagitan ng kanyang mga cubs at ng pinto.
Tumayo ang kanyang mga balahibo, isang haging ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ang tunog ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang mga anak. Aatakihin niya tayo, sabi ng isang handler. Inabot ang tranquilizer gun. Huwag! Humarang ang ranger sa harap nila. Hayaan ninyo ako. Tinalikuran niya ang team at naglakad patungo sa babaeng leon. Kahanga-hanga siya sa kanyang takot, nakalabas ang kanyang mga kuko. Bawat kalamnan ay nakabaluktot para sumugod. Lumuhod siya at iniabot ang kanyang kamay. Hoy, okay lang, naaalala mo ba ako? Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa kanyang mukha at sa mga dayuhan. Ang kanyang paghinga ay hindi pantay. Alam kong natatakot ka, pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako ng isang beses pa. Ang kulungan na iyan ang magdadala sa iyo pa uwi. Pabalik sa ligaw, pero kailangan mong pumasok dito. Kailangan mong magtiwala sa akin. Sa mahabang nakakatakot na sandali, walang nangyari. Pagkatapos ay gumawa siya ng malambot na ungol muli at nagsimula siyang gumalaw. Inilabas niya ang kanyang mga cubs mula sa sulok. Pinapanatili ang kanyang katawan sa pagitan nila at ng mga dayuhan. Nang makarating siya sa ranger, huminto siya. Idinampi niya ang kanyang tagiliran sa kanyang binti at naglabas ng mababa, umuugong na tunog ng kasiyahan. Pagkatapos ay lumabas siya sa pinto at pumasok sa kulungan. Nangyari ang paglaya 3 linggo pagkatapos sa malalim na protektadong puso ng sabana. Gumaling ng tuluyan ang leeg ng babaeng leon, ang balahibo ay tumutubo na ginto sa ibabaw ng mga peklat. Ang mga cubs ay tumaba at naging mapaglarong. Ang pinakamaliit, ang babaeng halos nalunod, ay naging pinakamapangahas, palaging lumalukso sa kanyang mga kapatid. Nakatayo ang ranger sa tabi ng kulungan, ang kanyang kamay sa lever. Hinila niya ang latch, unang tumakbo ang mga cubs, sumabog sa matangkad na damo na may hiyaw ng saya. Mas dahan-dahang lumabas ang babaeng leon. Tumayo siya sa sikat ng araw, nakapikit ang mga mata, hinahayaan ng init na sumipsip sa kanyang balahibo. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang mga baga ng amoy ng tahanan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa mga puno. Ang kanyang hakbang ay malakas at kumpiyansa. Ngunit bago siya nawala, huminto siya, lumingon siya. Hindi niya pinansin ang truck, hindi niya pinansin ang rescue team. Dumaan ang kanyang tingin sa kanilang lahat at tumutok sa isang lalaki na nakatayo sa 20 yarda ang layo. Nakatayo siya doon ng isang buong minuto. Hindi siya umungal, hindi siya gumawa ng tunog. Tiningnan lamang niya siya ng mga mata na amber, sinaunang marunong, hindi maarok na malalim. Ito ay isang tingin ng pagkilala, isang tingin ng alaala, isang tingin na nagsasabing, hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Dadalhin ko ang mukha mo hanggang sa araw ng aking kamatayan. Itinaas ng ranger ang kanyang kamay sa tahimik na paalam. Kumurap ng dahan-dahan ng babaeng leon, ang katumbas ng halik sa mga pusa, at pagkatapos ay lumingon siya. Natunaw siya sa sabana na parang multo. Ang kanyang gintong balahibo ay humahalo sa gintong damo. Sa loob ng ilang segundo, wala na siya. Ngunit hindi gumalaw ang ranger. Nakatayo siya doon ng mahabang panahon, nakatitig sa walang laman na espasyo kung saan siya naroroon. Nararamdaman ang alingawngaw ng kanyang presensya na parang bakas ng kamay sa kanyang puso. Alam niyang hindi na niya siya makikita muli, ngunit alam din niya na sa kung saan man doon, isang pamilya ay buhay dahil nanalo ang habag laban sa takot. Nagulat ang mga ranger ng mga pagkakakita sa mga sumunod na taon, isang babaeng leon na may mahinang peklat sa paligid ng kanyang leeg, namumuno sa lumalaking pride. Ang kanyang mga cubs ay lumaki na naging kahangahangang mga adult. Ang mapangahas na maliit na babae ay naging mabangis na mga ngaso. At kung minsan, kapag ang ranger ay nagmamaneho sa bahaging iyon ng reserve, makakakita siya ng mga amber na mata na nagmamasid sa kanya mula sa matangkad na damo.
Hindi siya kailanman lumapit, hindi siya kailanman gumawa ng tunog, ngunit nagmamasid siya. Ang ilang pagkakabuklod kapag nalikha na ay hindi na masisira kailanman. Ang ilang kadena kapag nawasak na ay nagiiwan ng mga marka na magpakailanman, hindi mga peklat ng sakit, kundi mga paalala na kahit sa mundong kayang gumawa ng nakakatakot na kalupitan, palaging may posibilidad ng nakakatakot na pagmamahal. Walang buhay na masyadong mabangis para iligtas. Walang kadena na masyadong malakas para sirain. At kung minsan, sa espasyo sa pagitan ng mangangaso at tao, may sagradong bagay na maaaring isilang,